Nagbabalik ang Buhay Unleashed. Ako si Vic Garcia. At Aveline Garcia. Dadako na tayo sa ikaw. Ano action mo? Tandaan nyo ha, you are what you do, not what you say you will do. Sa Tagalog, hindi pwede puro ngawa. Dapat may gawa dahil ikaw ay produkto ng iyong mga ginagawa at hindi ng iyong mga sinasabi. At sa segment na ito, hahanapan natin ng aksyon ang mga sitwasyon na nangangailangan ng solusyon. Yan. Kaya kung mayroon kayong delikado o komplikadong sitwasyon na nangangailangan ng aksyon, ipadala nyo na po sa amin. Baka sitwasyon nyo na ang aming maaksyonan. Padala nyo po sa aming Facebook at YouTube account, Buhay Unleashed or Vic and Aveline Garcia. Yes, at syempre sabi mo nga, baka sitwasyon na nila yung susunod nating Ito, ang ganda ng aksyonan natin ngayon. Ang sitwasyon natin sa araw na to ay ano-ano ang magandang aksyon kung may kapamilya o kamag-anak kang matagal mo nang hindi nakikita o binabati dahil nagkasamaan kayo ng loob. Ay, maraming ganyan. Marami pong ganyan ngayon. Kaya, ano Lalo action na mo? magpapasko. Naku, may mga ganyan pong sitwasyon. Kaya baka ikaw to, baka parehas ka ng sitwasyon. Action na natin ganyan. So, babalikan natin. Pakitanong mo Oo. ulit. Okay. Ang tanong, Sir Vic, ha? Ano ang magagandang aksyon kung may kapamilya o kamag-anak kang matagal mo nang hindi nakikita, binabate, dahil nagkasamaan kayo ng loob? Simple lang ang dapat mong gawin. Kung nagkasama ang kayo ng loob, itama ang loob. Ganon? Sir, ano naman ang gulo niyan? Gulo naman. Di ako nagbibiro. Opo, tama po ang sinabi ko. Kung masama ang loob mo, itama ang loob mo. Kasi pag tama na ang loob mo, tatama na ang labas mo. Eh, paano ibig sabihin? paano itatama yun? Pag tumama yung loob mo, tatama na yung gagawin mo. At yan po ang mga dapat na gawin sa Paskong darating. Kumbaga, parang hindi na importante kung sino ang may kasalanan. Yun na. Kasi, Oo. kung minsan yun ang dahilan kaya hindi kayo ayaw kayo mag-usap. Siya na may kasalanan, dapat siya pumatay. Siya nagsimula. Ito Oo. problema. Yung kaaway mo, yun ang naisip. Siya naman may kasalanan, siya bubate. Eh, walang babate. Kasi pareho kayo na iniisip. Oo. Ang mas importante, kayo'y magkasundo. Na, di ba? Magkasundo na kayo. Kapag ginawa mo ito, tatama ang loob mo. Yan. So, yung una pong dapat nyo gawin, pag masama ang loob, itama ang loob. Para itama ang loob, isipin mo, kamali siya, kaya ko patawarin. Malamang na may maririnig akong ginawa, kaya dapat humingi ako ng tawad. Tama-tama, magpapasko na. Kapitin na namin itong Pasko para kami magkabati. Dahil ilang taon na rin naman kami hindi nagkakausap. Hindi na importante kung sino may kasalanan. Hindi na importante kung sino nauna. Hindi na importante. Ang importante kami magkasunduan, lalo na sa pagdating ng Kapaskuhan. Kumbaga, yun yun na yung leading to number 2 na Yan. tayo. So ano, Oo. siguro ang tanong niya, sir, ano gagawin ko? Tama na yung loob ko. Bawas na yung galit ko o wala na akong galit. Pag iniisip ko na magkasundo kami, then may step number 2. Batiin mo na ng a blessed and a Merry Christmas. Wala namang batas na nagbabawal na bumati kahit may samaan kayo ng loob. Kasi may possibility, ikaw wala na sama ng loob o kahit meron pang konti. Siya, meron pa. Eh, hindi naman po pinagbabawal yun ang bumati. So, puto ko po, mahirap, parang hirap pag nagkaharap kayo. So, huwag niya munang harapin. Text nyo lang, Blessed New Year. O kaya parang hirap na lang. Padala mo ng picture na bumabati ng yung palang yun, start somewhere to start yung relasyon nyo uli. Baka yun ang magbigay daan para umayos sa inyong pagkakas. Sabi nga, di ba malalambot daw ang puso ng tao kapag Pasko? Totoo po yan. Let's use it, maximize it because malambot po ang puso. Malamang magpatawad yan. Huwag nyo pong gayahin yung mga ibang kilala po namin. Nakamatayan na po ang away at samaan ng loob. Do not go to that extent. May pagkakataong kang itama mo na ang loob mo. Sabi mo nga kanina, magpadala ka ng message or video message, di ba? O kaya mo Para- video oo. message, mas maganda. Pero kung di yung ba kaya, text ko lang, okay na. Sana sumagot dahil binati mo. Kapag sumagot sa iyong pagbate, di gawin mo na yung Ayan, step malinaw po, number ha? 3. Sana sumagot. Sir, paano Oo. kung hindi sumagot? Ito good news, nagawa mo na yung dapat magawin. Yes. Pabayaan mo na, panalangin mo na, hintayin mo na sana kausapin siya ng Diyos. Kung minsan ha, pag text mo, hindi sasagot, siyempre nabigla yun eh. Oo. Kung minsan, 2, 3, sir, 5 oras na eh. Kasi po, nabigla. Kung minsan, might take a day or 2, hintayin mo lang. Oo. Tapos, Sir, paano pag sumagot? ito Ay, na, number 3 na tayo. Humingi ka na ng tawa dahil sumama ang loob niya Kung sa'yo. nagkamali ka, humingi ka Oo. ng pagkakataon mo na humingi ng tawad. O alamin mo kung ano sama ng loob Huwag din, mo nang diba? hintayin na humingi siya ng tawad. Hindi na importante kung hihingi siya ng tawad o hindi. That's beyond your control. Ang importante kung ikaw sa tingin mo nakagawa ka humingi ka na ng tawad. Promise mo. Mamaya, humingi na rin ng tawad siya.
siya. So, yun po ang mangyayari. And ang ganda Paskong Pasko, magkakabati kayo. Malamang sasabihin nila, bakit ako hihingi ng tawad? Siya naman ang may kasalanan. Di ba sinabi namin sa inyo kanina, di ba? Hindi na importante kung sino may kasalanan. Ang mas importante kayo ay magkasunduan. Yung po ang importante. There is no love without forgiveness. And there is no forgiveness without love. That's the Totoo reason why. yan. Lalo na kung magkakapamilya kayo, magkakaibigan kayo dati, ito yung panahon pagganahin natin love. Sana humingi rin siya ng tawad, pero kung hindi, okay na. lang. Di ba? Number 4. Number 4, kung humingi ng tawad, Huwag mo na patawarin. patagalin. Oo. You're forgiven. Kalimutan na natin yun. Let's start a new life. Ganun po sabihin nyo. Makikita nyo biglang gagaan ang puso nyo. Promise. Yung puso Be nyo quick gagaan. to forgive. Siya rin Yes. gagaan. At alam nyo, mamaya tatawanan na lang kayo. So, gawin nyo po yung itong mga bagay nito. Makikita nyo, malaki po ang pagbabago mo. Yes. Padalan mo ng Christmas gift. Ayan, so, Pwede rin yun. Para talagang marikindle na uli yung iyong pagsasama. Huwag matapos yung Merry Christmas, you're forgiven. Hindi! Ang extra mile. Padala ka na regalo. Padala ka ng cake. Padala ka anything po na pwede mong padala na nagsisignify na talaga gusto mo nang ibalik yung dating yung pagsasama. Promise, do that. It will make a lot of difference. O kaya, number 6 naman, pwede kang... Hindi, ibig sabihin, ayos na. Oo. May susunod ka pag gawin na talagang seryoso kang ayusin ng Oo, pagsasama. pwede mo imbitahin sa Pasko o sa bagong taon. Dahil matagal na nga kayo hindi nagkikita, baka pwede mo sabihin, uy, why don't you attend? You come, you're invited, di ba? Binubuksan mo yung hindi lang puso, yung bahay at buhay mo. So, ibig sabihin talaga, pag ginawa mo yan, nagpatawad ka na. Ibig sabihin yan, talagang naunawaan mo ang essence of Christmas because Christmas is a time of giving and time of forgiving. Pag ginawa mo yan, alam mo, ito isa sa mga desisyong hindi mo pagsisisihan. At ano man ang mangyari sa iyo at mangyari sa kanya, pagdating ng panahon, masasabi mo sarili mo, ginawa ko yung dapat kong gawin. Pero kung sakaling sa mga step na binigay namin, nahihirapan ka. Alam mo, may dagdag ako step. Put your hand together, Lord. Oo, Hindi ko kaya yung mga sinasabi ni Sir Vic at yung mga mabili ng hirap na manalangin ka. Lord, tulungan mo kung magawa ako, kung gusto mong pagawa. Dahil ikaw mismo nagsabi, dapat ako magpatawad. Gaya ng pinatawad mo ang aking mga kasalanan. Dapat matuto rin ako magpatawad sa mga taong nagkasala. At wala namang imposible sa Diyos. Sana marami tayong natutunan sa ating pinag-usapan. At mamaya, sa itanong mo lang segment, ang pag-uusapan natin ay ano-ano ang mga dapat gawin para hindi masayang ang Pasko. Magbabalik pa ang Buhay Unleashed. Huwag bibitin.